Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang ganap dito for Capricorn. First card po ninyo, we have Celestite. So, si celestite is a high vibrating crystal, no? And kapag ginamit niyo ito, kunyari sa meditation, ganun, parang mas ano kayo, mas manipis, no, yung veil between you and the spirit realm. Kasi parang mas mabilis ninyong ma-pick up, no, yung guidance ng universe, yung pag nagme-meditate kayo, malinaw na malinaw, 'di ba? Yung makikita ninyo, 'di ba? You are going to receive yung parang yung receptivity ninyo of the downloads of information, downloads of divine guidance, 'di ba? Ang linaw ninyong maririnig, no? So nakakatulong si Celestite para ma-receive ninyo ng mabilis at ma-receive ninyo ng malinaw ang mga mensahe sa iyo ng universe at ng the rest of your spirit realm. No, I mean the rest of your spirit team. Okay? So tingnan natin kung ano pa ang ganap for Capricorn. We have love, rose. So, love is oozing, no? Sa puso mo, Capricorn. Masyado ka din talaga namang mapagmahal siguro, 'di ba? And when there is love, 'di ba? Ibig sabihin, positibo yung yung energy mo, positibo yung pinoproject mong energy, and at the same time, 'di ba? Positive din, no? Yung kumbaga you are exuding positivity, 'di ba, sa paligid mo, sa environment mo. Kaya maaari Capricorn, na ang iba sa inyo rito is going to be siguro kumbaga romance or love is in the air sa ngayon kasi lalo-lalo na kung ikaw ay single pa, maybe you will be attracting, people that are also alam mo yun, attracted din talaga sa'yo, yung mga taong siguro meron dito mga tao sa paligid mo na nagkakagusto talaga sa'yo, may mga romantic interest sa'yo. So, parang ngayon mas lalo silang maa-attract sa'yo, mas lalo silang mama-magnetize towards you, yung ganun ba. And if you are if you are in a relationship naman, so maaari na ngayon mas magiging romantic ka sa person mo, mas magiging malalim, no, yung samahan ninyo sa ngayon, mas magiging mas magiging closer kayo sa isa't isa. There will be more love, there will be more harmony, no, between the two of you. So, as in, magpaparamdam kayo at magpapakita kayo ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. Maraming salamat, no, Capricorn, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din, no, sa inyo for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? So, we have the Nine of Pentacles. Ayan. So, Capricorn, si Nine of Pentacles is an energy of abundance and prosperity. Si Nine of Pentacles, si Nine of Pentacles, this is kumbaga the time, no, na you're going to reap the rewards of your hard work. Magbubunga, or I mean yung bunga ng pagsisikap, tatrabaho mo, ito na yon. Kaya magkakaroon ka ng abundance and prosperity kasi yung sipag at tiyaga mo, nandito na. Yung financial reward, no, ng sipag at tiyaga mo, eto na, ibibigay na sa'yo ng universe or makukuha mo na siya. Alright? So, isa pa, maaari, no, ng iba sa inyo sa ngayon, talaga mai-experience mo na yung financial yung mai-experience mo na yung financial freedom, yung financial comfort ninyo, yung ganon. So, we have strength. Ayan. So, yung strength energy,
ano 'to, babalik na 'to, I mean, um, maaaring kumbaga makakabalik na sa inyo yung physical strength, yung vitality ninyo. Maybe you are going to do something sa ngayon kasi tapos na kayo magsipag, magtiyaga 'no, na-accomplish mo na dito kung ano man yung target ninyo na gusto ninyo ma-accomplish kasi nga meron na kayong financial reward. So it's about time na siguro na kayo naman ay magfo-focus 'no, sa pagre-replenish ng inyong sarili, magfo-focus kayo sa muli pagpapalakas ng inyong katawan. Kasi 'di ba siguro dito, bago ninyo nakuha yung bunga ng inyong pagsisikap at pagtitiyaga at hirap diyan, eh, talagang nagtiyaga kayo. Super siguro you've been working long hours, overtime ng overtime, may mga sleepless nights din siguro kayo diyan. Kaya it's about time din 'no, na napagtagumpayan mo tayo, it's about time para mabawi mo naman muna yung lakas 'no, ng iyong pangangatawan. Kaya feeling ko dito there are going to be extra effort na gagawin kayo for self-care, okay? So, we have 8 of cups, and so, you're moving on, no? Ang iba sa inyo dito, moving on kayo. There could be a situation dito sa buhay mo na parang hindi ka na din dito masaya, hindi ka na din fulfilled, hindi ka na din komportable, you know? So, pupuwedeng ano 'to, pupuwedeng relationship, you know, or pupuwedeng situation sa pamilya. Kasi gano'n talaga 'no, Capricorn. You really can't have everything, 'di ba? Meron 'di ba naririnig natin madalas na you really can't have everything. Kung masaya ka sa kunyari sa trabaho, very successful ka, there is something 'no, na nasasakripisyo, pamilya or relationship. Or kung masaya ka naman sa relationship, 'di ba? May nasasakripisyo, pamilya or career, 'di ba? Parang gano'n, eh. Kaya maaari 'no, na sa ngayon, kung kunyari very successful ka sa career dito, so maaaring yung hindi masyadong magandang ganap sa buhay mo is a relationship or pupuwedeng family, you know. So, maaaring hindi ka na masaya dito 'no, toxic, toxic na yung, nararamdaman mo or na-experience mo. Let's say for example, this is relationship. Maybe you are going to walk away from your person, you're going to walk away from that situation kasi alam mo na hindi ka na dito masaya, hindi ka na dito hindi na maganda ang inyong samahan, maaaring toxic na 'no, yung inyong relationship. Kaya maybe you're going to decide to walk away from that, you know. So, for whatever reason, 'di ba, ano man ang naging rason, ng pakiramdam mong ito, iiwanan mo na 'to, you know, iiwanan mo na siya. Maaari kasi na yung person mo din hindi rin supportive sa'yo, 'di ba? Maaari din yung person mo 'di ba, hindi na maganda yung samahan ninyo, hindi na nga kayo siguro nakakapag-usap, something like that. So, ano man ang naging rason kung nagra-resonate ang mensaheng ito sa inyo, kayo lang tanging nakakaalam niyan. Kung ano naging naging root cause ng sitwasyon na ito, okay? So, and by the way kanina ko pa nakikita yung number 8, 'no, number 8 strength, number 8 of cups, and meron din siya number 8 dun. So, I suggest ano, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng angel number 888 and number 88 kasi, marami pa kayong mababasa diyan 'no, na makakatulong sa'yo na mas maging enlightened kayo 'no, or pupuwedeng maka-inspire sa'yo yung mga impormasyon na mababasa pa ninyo rito. So, we have the Empress, maaaring ang iba sa inyo dito buntis, okay, Capricorn. Maaaring you are pregnant or kung hindi man baka yung person mo ang pregnant or pupuwede rin ano, na ang iba sa inyo, time ito kumbaga ng pagiging ano ninyo, ng pagiging abundant and prosperous. So, hindi malayo na mangyari yan kasi meron tayong 9 of Pentacles, 'di ba? And si 9 of Pentacles, 'di ba, is abundance and prosperity energy.
'di ba? Kaya pupuwede 'no, ng iba sa inyo rito is going to be ano talaga, yayamanin or pupuwedeng maraming maraming kaperahan ang dadating 'no, sa buhay ninyo sa ngayon. And also Capricorn, ah, pupuwede rin na meron ditong dadating na mga financial opportunities na maaaring may potensyal na talagang maging yayamanin ka, 'di ba? Makakatulong sa'yo para ma-achieve mo siguro 'no, yung, um, financial abundance and prosperity na maaaring hinihingi mo sa universe. We have Four of Cups, ayan. So, may ang iba sa inyo, meron talagang parang disappointment, frustration na nararamdaman, and that could be related to this Eight of Cups. Kaya nga ninyo iiwanan na 'to kasi maybe you're being disappointed, you're being frustrated, 'no, pupuwedeng sa person that you are dealing with or sa sitwasyon mo mismo. 'Di ba? Kaya aalis ka na, iiwanan mo na 'yan. Kasi parang, "Wala, sayang na ng oras ko dito." Parang gano'n, 'no? So, what else? We have the judgment. Ayan. So, this is an important decision that you're going to make. So, ito na 'yun. Feeling ko ito, hindi naman ito naging madali para sa'yo. Yung umalis sa isang sitwasyon or mag-let go ka ng isang tao or sitwasyon, 'di ba, sa buhay or even bagay, hindi rin madali 'yun. It's not an easy thing to do, 'di ba? Hindi madali 'yun, eh. Kaya feeling ko dito Capricorn, magkakaroon kayo rito ng ano, malaking desisyon. Pero parang nase-sense ko dito na it will be hard on you to make the decision to let go or to release that person, pero talagang ila-let go mo ito, ire-release mo 'yan, 'no? Pupuwedeng relationship mo 'yan or yung karelasyon mo, 'di ba? Pati siya tatanggalin mo na din sa buhay mo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.